Ipinagbili ng sarili kong asawa at ng matalik kong kaibigan sa gabing nilalamon ng bagyo ang aming tahanan. Isa ka lang namang ampon, Marisol. Wala kang halaga. Ang huling salitang bumaon sa aking puso bago ako itinulak sa bingit ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, dumating ang isang anino ng kapangyarihan. Hindi ako isang abo na tatangayin ng hangin. Ako ang apoy na tutupok sa inyong kasinungalingan. Paano muling isinilang ang isang pusong pinatay na? Huwag kang mag-alala, Renan. Madali lang lokohin ang isang ulilang tulad niya. Ang mga salitang iyon, matalas at malamig na tila yelo, ay tumusok sa aking pandinig mula sa siwang ng pinto ng aming silid-aklatan. Kasunod nito ang halakhak na kilalang kilala ko. Ang halakhak ni Celestine, ang babaeng itinuring kong matalik na kaibigan. Ngunit ang sumunod na boses ang tuluyang dumurog sa kung anumang natitira sa aking puso. Pagod na ako sa amoy ng alikabok sa mga kamay niya. Sagot ni Renan, ang aking asawa. Bawat salita ay may bigat ng pagkasuklam, isang tunog na hindi ko kailanman inakalang maririnig mula sa kanya. Nakatayo ako sa pasilyo, hindi makagalaw. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang maliit na kahon na balot sa asol na papel. Sa loob niyon ay isang silver tie clip, isang disenyong ako mismo ang gumawa. Inukit ko pa ang aming mga inisyal sa likod. Isang regalo para sa anibersaryo ng araw na una kaming nagkita. Ang bawat kurba ng metal ay hinulma ng mga kamay na ngayon ay tinatawag niyang maalikabok. Parang may yelong gumapang sa aking mga ugat. Ang init na kanina'y dala ng aking pananabik ay biglang pinatay ng nagyeyelong katotohanan. Namanhid ang aking mga daliri. Ang maliit na kahon ay bumitiw sa aking pagkakahawak at bumagsak sa sahig na gawa sa narra. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay, isang mahinang kalabog lamang. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang bagay na gumuho na ang tunog ay nakabibingi. Ang aking mga mata ay napako sa mesa ni Renan. Sa ilalim ng ilaw ng lampara, nakita ko ang isang pamilyar na papel. Isang loan application form para sa maliit kong jewelry workshop. At sa pinakaibaba, ang pirma ko. Isang pirma na hindi ko kailanman ginawa. Ninakaw nila hindi lang ang aking pag-asa, kundi pati na rin ang nag-iisang pangarap na itinayo ko para sa aking sarili. Iyon ang nagbigay sa akin ng lakas na itulak ang pinto. Dahan-dahan itong bumukas. Ang halakhak ni Renan at Celestine ay namatay nang makita nila ako. Walang luha sa aking mga mata, tanging isang malawak na kawalan. Itinaas ko ang nanginginig kong kamay at itinuro ang papel. Bakit? Iyon lang ang salitang nagawang lumabas sa aking nanunuyong lalamunan. Nagkibit-balikat lamang si Renan. Ang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Tila ba nahuli lamang siyang kumukuha ng isang pirasong tinapay. So what if it's true, Marisol? Kailangan namin ng pera. At ano naman ang gagawin mo sa isang maliit na paggawaan? Hanggang dyan ka na lang. Isang boses na mas malamig pa sa hanging dala ng bagyo sa labas ang pumuno sa silid. At ano ang karapatan mong magtanong? Si Doña Imelda, ang ina ni Renan, ay nakatayo sa likuran ko. Ang mga matay nagniningas sa galit. Naglakad siya papasok na tila isang reyna. Bawat hakbang ay may bigat ng kanyang paghamak sa akin. Huwag mong kalimutan na sa pamilyang ito, isa ka lang dayo. Isang ampon na pinalamon at binihisan. Utang mo sa amin ang bawat hininga mo. Ang bawat salita niya ay isang sampal. Ang puso ko, na kanina'y durog na, ay tila pinipitpit pa hanggang sa maging abo. Sa gitna ng aking pagkalito at sakit, isang bagay ang naging malinaw. Hindi ito tahanan. Isa itong kulungan na gawa sa panlilinlang. Sa desperasyon, sinubukan kong abutin ang papel sa mesa, ang nag-iisang katibayan ng kanilang kataksilan. Hindi niyo ito pwedeng gawin. Pakiusap ko, ang boses ay basag na. Doon na umabot sa sukdulan ang lahat. Mabilis pa sa kidlat ang pagkilos ni Doña Imelda.
Hinablot niya ang aking braso. Huwag na huwag mong susubukang kalabanin kami, babae. Sigaw niya. Bitawan niyo ako. Ganting sigaw ko. Isang pagsabog ng lahat ng sakit na kinimkim ko. Sa pagpupumiglas naming dalawa, isang malakas na tulak mula kay Doña Imelda ang nagpatalsik sa akin paatras. Nawalan ako ng balanse. Ang aking likod ay tumama sa rehas ng engrandeng hagdanan. At pagkatapos, wala na. Tanging ang pakiramdam ng pagkahulog. Ang aking katawan ay gumulong pababa sa matitigas at malamig na baitang ng marmol. Isang matinding sakit ang gumising sa aking diwa nang bumagsak ako sa paanan ng hagdanan. Ngunit ang sakit na yon ay walang-wala kumpara sa takot na biglang bumalot sa akin nang maramdaman ko ang mainit at malagkit na likido na dumadaloy sa pagitan ng aking mga binti. Dugo. Ang baby ko. Hirap kong bulong. Tumingala ako sa 3 taong nakatayo sa itaas. 3 halimaw na nakatingin sa akin na tila isang basahan. Tulong. Pagsusumamo ko, ang aking mga kamay ay nanginginig na humahawak sa aking sinapupunan. Tulungan niyo ang anak ko. Si Celestine ang unang tumalikod. Sumunod si Renan. Iniwas ang kanyang tingin, isang duwag, hanggang sa huli. Ngunit ang mga salita ni Doña Imelda ang pumatay sa huling hibla ng aking pag-asa. Lumingon siya sa kanila. Ang boses ay walang anumang emosyon. Iwanan niyo siya dyan. Hayaan nating ang bagyo ang maglinis ng kalat na ito. Iniwan nila ako. Sa gitna ng dilim at ng rumaragasang ulan sa labas, iniwan nila akong mag-isang naliligo sa sarili kong dugo. Nakikipaglaban para sa buhay ng aking hindi pa naisisilang na anak. Sa pagitan ng mga patak ng luha at ng papalapit na kadiliman, isang liwanag ang biglang tumama sa aking mga mata. Ang liwanag mula sa isang paparating na sasakyan. Isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa tapat ng aming malaking tarangkahan. Bago ako tuluyang lamunin ng dilim, sa gitna ng ugong ng hangin at kulog, isang boses ng isang lalaki ang narinig ko, puno ng awtoridad at pagkaalarma. Diyos ko, tumawag kayo ng ambulansya, ngayon din. Ang una kong naramdaman ay ang amoy. Amoy ng antiseptiko at ng artipisyal na lamig na tila tumatagos hanggang sa aking kaluluwa. Ang mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng aking puso, ang tanging gumuguhit sa katahimikan, isang ritmong dayuhan sa akin na para bang iyon ay pulso ng ibang tao. Idinilat ko ang aking mga mata sa isang silid na binalot ng nakasisilaw na kaputian. Ang kisame, ang mga dingding, ang kumot na nakatalukbong sa akin, lahat ay puti. Isang kaputiang hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi ng pakiramdam ng kawalan. Walang kulay, walang buhay. Isang matandang doktor na may mabait na muka at malungkot na mga mata ang pumasok sa silid. Ngumiti siya sa akin, isang pilit na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. May sinabi siya, mga salitang teknikal at puno ng pag-iingat, ngunit iisang pangungusap lamang ang tumatak sa aking isipan. Mga salitang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa loob ng aking bungo hanggang sa wala na akong marinig na iba. Ginawa po namin ang lahat ng aming makakaya, pero hindi na po nakaligtas ang sanggol. Walang luhang pumatak, walang sigaw na kumawala. Ang aking katawan ay naging bato. Ang aking puso ay naging isang malamig na bato sa loob ng aking dibdib. Ang mundo sa paligid ko ay nawalan ng tunog. Nakita ko ang pagbukasara ng bibig ng doktor, ngunit ang kanyang mga salita ay naging hangin na lamang. Isang malawak at walang katapusang kahungkagan ang lumamon sa akin. Dinala ng aking kamay ang sarili nito patungo sa aking tiyan. Patag, walang laman. Doon, sa ilalim ng aking palad, sa katahimikan ng aking pagdadalamhati, isang butil ng luha ang nag-iisang gumulong sa aking pisngi. Isang luha para sa isang buhay na hindi ko man lang nasilayan. Ilang sandali pa, o baka ilang oras,
Hindi ko na alam. Isang lalaking may tindig ng kapangyarihan ang pumasok. Siya ang lalaki sa kotse. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit sa kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutang sumasalamin sa nararamdaman ko. Umupo siya sa tabi ng aking kama. Hindi siya nagsalita kaagad. Hinayaan niya lang manatili ang katahimikan. Ako si Teodoro Montemayor. Pagpapakilala niya sa wakas, ang kanyang boses ay malalim at may bigat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang kaisa-isang anak na babae, isang dalagang umibig at ipinaglaban ang pag-ibig na yon sa pamamagitan ng pagtakas. Isang anak na namatay matapos isilang ang kanyang munting supling. Mula sa kanyang bulsa, kumuha siya ng isang lumang litrato. Isang babaeng may ngiting kasing sinag ng araw at sa kanyang leeg, nakasabit ang isang pamilyar na kwintas. Kasunod niyon ay inilabas niya ang isang kwintas, isang maliit na araw na gawa sa ginto, katulad ng sirang kwintas na palagi kong suot, ang nag-iisang alaala mula sa aking mga hindi nakilalang magulang. Maraming taon kitang hinanap, sabi niya. Ang boses ay nababasag. Inabot niya sa akin ang kwintas. Ako ang lolo mo, Marisol, at ang tunay mong pangalan ay Solen. Ang mga salita niya ay tila nanggaling sa napakalayong lugar. Lolo. Solen. Mga salitang walang kahulugan sa isang isipang puno na ng sakit. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang unawain. Ang pagkatao ko, ang buhay ko, ang anak ko, lahat ay nawala sa iisang gabi. Ang aking isip ay nagsara. Nagtayo ng isang pader upang protektahan ang sarili mula sa karagdagang sakit. Tumitig lang ako sa kawalan. May isa pang lalaking pumasok, mas bata, nakasuot ng pormal na damit. Siya si Isagani, ang aking abogado, sabi ni Don Teodoro. Ngunit hindi ko na sila pinansin. Patay na ang Marisol na minsay nangangarap. Ang natitira na lang ay isang sisidlang walang laman. Ngunit bago umalis si Don Teodoro, naglagay siya ng isang makapal na folder sa ibabaw ng aking kumot. Tumingin siya sa akin, hindi bilang isang lolo sa kanyang apo, kundi bilang isang general sa kanyang sundalo. Patay na si Marisol sa mata ng lahat, deklara niya. Ang bawat salita ay may bigat ng isang pangako. Panahon na para mamuhay si Solen Montemayor. Panahon na para singilin ang mga may utang sa'yo at sa apo ko. Ang mansyon ng mga Montemayor ay isang ginintuang hawla. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan. Mga pader na nababalutan ng seda, mga sahig na gawa sa kumikinang na marmol, at mga chandelier na tila nahulog mula sa kalangitan. Ngunit sa akin, ang lahat ng yon ay walang kulay. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas malalim pa sa katahimikan sa aking puso. Isa akong dayuhan sa sarili kong dugo. Isang anino na gumagala sa mga pasilyong hindi para sa akin. Ang tanging nagbibigay ng kaunting init sa malamig na lugar na yon ay si Cho Iking, ang matandang hardinero. Isang hapon, nakita niya akong nakaupo sa hardin, nakatitig sa mga rosas na walang nakikita. Lumapit siya, hindi nagsalita, at inabutan ako ng isang bagong pitas na bulaklak ng sampagita. Mahilig din dito ang iyong ina. Sabi niya, ang boses ay malumanay. Lagi niyang sinasabi na ang bango ng sampagita ay amoy ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, may naramdaman akong koneksyon. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol kay Althea, ang aking ina, ang kanyang tawa, ang kanyang pag-ibig sa sining, at ang lungkot sa mga mata ni Don Teodoro mula nang siya'y mawala. Sa mga kwento ni Cho Iking, ang aking ina ay hindi na lamang isang pangalan sa isang litrato, kundi isang tunay na tao. At sa pamamagitan niya, naramdaman ko ang bigat ng kalungkutang minana ko. Ang koneksyong yon ay biglang pinutol ng pagdating ni Isagani makalipas ang ilang araw. Formal at direkta, inilahad niya ang mga balitang kanyang nakalap.
Nagpakalat ng kwento ang pamilya ni Renan. Si Marisol daw ay sumama sa ibang lalaki, ninakaw ang pera ng pamilya at nasawi sa isang aksidente sa kasagsagan ng bagyo. Gumawa sila ng isang peking libing para pagtibayin ang kanilang kasinungalingan. Hindi ako umiyak. Sa halip, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob ng aking nanlalamig na puso. Ang kanilang kalupitan ay walang hangganan. Hindi pa sapat sa kanila ang agawin ng anak ko. Sinikap pa nilang patahimikin ang aking tinig, baluktutin ang aking kwento, at ilagay sa akin ang papel ng salarin sa sarili kong pagsubok. Ikinuyom ko ang aking mga kamay hanggang mangalay ang aking mga daliri. Ang kirot sa laman ay maliit na bagay kumpara sa init na biglang umusbong sa aking loob. Mula sa araw na yon, nag-iba ang takbo ng lahat. Ang lungkot ko ay naging lakas. Isinubsob ko ang sarili ko sa pagbabasa. Negosyo, batas, pananalapi. Lahat ng dokumentong dinala ni Isagani ay pinag-aralan ko na parang dito nakasalalay ang aking bukas. Bawat pahina ay nagdagdag ng tibay sa mga hangganang itinatayo ko sa paligid ng aking puso. Bawat bagong kaalaman ay naging sandigan. Isang gabi, hindi ako dalawin ng antok. Dinala ako ng aking mga hakbang sa isang nakasarang pinto sa dulo ng pasilyo, ang dating pagawaan ng aking ina. Sa tulong ni Chu Aiking, marahan naming binuksan ang pinto at sinalubong ang katahimikan ng isang lugar na matagal nang naghihintay. Ang amoy ng alikabok at ng mga natuyong kemikal ay sumalubong sa akin. Ngunit sa ilalim niyon, meron pa ring espiritu ng sining. Hinaplos ko ang mga lumang kasangkapan, mga martilyo at plays na minsang humulma sa mga pangarap ng aking ina. Sa isang sulok ay may salamin na nababalutan ng puting tela. Nang tanggalin ko ito, isang estranghera ang tumitig, pabalik sa akin. Isang babaeng may malalim at malungkot na mga mata, isang mukhang pagod na sa pag-iyak. Ang mahaba niyang buhok ay tila mga tanikala na nag-uugnay sa kanya sa kahapon. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Kumuha ako ng isang malaking gunting mula sa mesa. Ang tunog ng talim na pumuputol sa makapal kong buhok ay tila tunog ng paglaya. Sunod-sunod, walang pag-aalinlangan. Ang mga mahahabang hibla ay nahulog sa sahig na tila mga patay na ahas. Nang matapos ako, ang babae sa salamin ay iba na. Ang buhok niya ay maikli na, nagbibigay diin sa kanyang panga at sa bagong tigas sa kanyang mga mata. Si Marisol ay namatay na kasama ng kanyang anak. Ang nakatayo ngayon ay si Solen. Kinabukasan, hinarap ko si Don Teodoro. Sa aking kamay ay isang papel na may guhit ng aking unang disenyo. Isang kwintas na may palawit na tila isang usbong na sumisibol mula sa isang basag na bato. Inilapag ko ito sa kanyang mesa. "Ano ito?" tanong niya. "Liwanag sa dilim." Sagot ko. Ang boses ko ay matatag sa unang pagkakataon. Gusto kong buhayin muli ang hawkwang kwa Marisol, pero sa pagkakataong ito, buong mundo ang makakakilala dito. 3 taon. Sa loob ng panahong iyon, ang mundo ay patuloy na umikot. Ngunit para sa akin, ang bawat araw ay isang hakbang palayo sa babaeng minsang lumuha. Sa paanan ng hagdanan, ang Marisol na nagmamakaawa ay matagal nang nilamon ng lupa. Ang nakatayo ngayon sa harap ng malaking bintana ng aking opisina na nakatanaw sa kumikinang na skyline ng Makati ay si Solen Montemayor. Ang 3 taon na yon ay hindi naging madali. Sa ilalim ng mahigpit na paggabay ni Lolo Teodoro, ang aking mga kamay, na dating sanay lamang sa paghubog ng malambot na pilak, ay natutong humawak ng mas matitigas na bagay, ang kapangyarihan at impluensya. Hinasa niya ako hindi lamang kung paano kilatisin ang tunay na diamante mula sa bubog, kundi kung paano rin basahin ang mga motibo ng tao sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang negosyo ay parang digmaan, Solen.
Madalas niyang ipaalala sa akin habang pinag-aaralan namin ang mga ulat ng kumpanya. Huwag kang magpapakita ng kahinaan dahil sa mundo natin, ang dugo ay naaamoy ng mga pating. At natuto ako, mabilis at walang awa, ang aking jewelry brand, ang Solen, ay naging bukang bibig ng alta sosyedad. Ang bawat piraso na aking dinidisenyo ay may kwento ng pagbangon at lakas at tila naging isang badge of honor para sa mga matatagumpay na kababaihan ang magsuot ng aking mga likha. Ang hawkwang ko Marisol na dating tinatawanan nila Renan bilang isang maliit na libangan, ngayon ay isa ng imperyo. Ngunit sa kabila ng kinang ng tagumpay, may isang lihim na operasyon ang patuloy na tumatakbo sa dilim. Pumasok si Isagani sa aking opisina. Dala ang isang itim na folder na naging pamilyar na bahagi ng aming mga pagpupulong. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may kislap sa kanyang mga mata na nagsasabing may dala siyang magandang balita. Nakuha na natin ang majority shares ng supplier nila. Panimula niya, inilalatag ang mga dokumento sa aking mesa na gawa sa mahogany. At ayon sa aking source sa bangko, na-reject na naman ang loan application ng kumpanya ni Renan. Lubog na sila sa utang Solen. Ang pamumuhay nila ng marangya, ang pagsusugal ni Renan, at ang maling pamamalakad ni Celestine. Unti-unti na silang sinisingil ng karma. Kinuha ko ang folder at binuksan ito. Nakita ko ang mga numerong nagsusumigaw ng pagbagsak. Ang pamilyang nagtaboy sa akin ay ngayon ay kumakapit na lamang sa patalim. Wala silang kaalam-alam na ang bangkong nagpapautang sa kanila, ang mga supplier na nagigipit sa kanila, ay dahan-dahan ko nang nabibili. Ako ang nagmamay-ari ng kanilang utang. Ako ang may hawak ng kanilang leeg. Gusto mo na bang ituloy ang foreclosure? Tanong ni Isagani. Umiling ako. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Hindi pa. Masyado pang maaga. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting pagsikip ng mundo. Gusto kong makita silang magmakaawa bago ko tuluyang hilahin ang rug sa kanilang paanan. May inilabas si Isagani na isa pang sobre. Kulay ginto ito at may eleganteng disenyo. Imbitasyon ito para sa annual charity gala bukas ng gabi. Ang pinakamalaking event ng taon, at kumpirmadong dadalo si Renan at ang kanyang ina sa desperadong pagtatangka na makahanap ng mga bagong investor. Hinawakan ko ang imbitasyon. Ang papel ay makinis at malamig sa aking mga daliri. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Ang tamang entablado para sa aking pagbabalik. Tumayo ako at naglakad patungo sa salamin. Ang refleksyon ko ay nagpapakita ng isang babaeng nakasuot ng itim na silk dress. Ang buhok ay nakaistilo ng maayos at ang leeg ay pinalamutian ng isang kwintas na may pulang ruby. Kasing pula ng dugo, kasing tapang ng apoy. Ihanda mo ang sasakyan, Isagani. Utos ko nang hindi lumilingon. Panahon na para makilala nila si Solen Montemayor. Sa gabing iyon, hindi lang ako basta dadalo sa isang party. Ako ay magiging isang bagyo na wawasak sa kanilang mapagkunwaring kapayapaan. Ang Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila isang dagat ng mga diamante at mamahaling tela. Ang hangin ay amoy ng pinaghalong mamahaling pabango at champagne, isang bango na pamilyar sa mga taong sanay sa karangyaan. Ngunit para sa akin, na nakamasid mula sa anino ng entrada, naaamoy ko rin ang baho ng pagkukunwari. Hinanap ng aking mga mata ang aking biktima. Hindi ako nahirapan. Doon, malapit sa buffet table, nakatayo si Renan. Nakasuot siya ng tuxedo, ngunit halatang hindi siya komportable. Ang kanyang mga mata ay malikot, palaging naghahanap ng maaring kausapin, ng maaring utangan. Sa tabi niya ay si Celestine, na bagamat nakasuot ng kumikinang na gown, ay hindi maitatago ang pagod sa kanyang mukha. At si Doña Imelda, ang matandang babaeng nagtulak sa akin sa impyerno,
ay nakaupo sa isang silya, mahigpit na nakahawak sa kanyang baston na tila iyon na lang ang sumusuporta sa kanyang dignidad na gumuguho. Nakita ko kung paano sila nilalampasan ng ibang mga bisita. Ang mga dating kaibigan ay nagbubulungan at umiiwas ng tingin. Ang pamilyang dating tinitingala, ngayon ay nagiging pariya na ng lipunan. Ramdam na ramdam ko ang kanilang desperasyon. Ito na ang tamang oras. Huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking itim na velvet gown, nayakap ang bawat kurba ng aking katawan. Ang ruby necklace sa aking leeg ay tila isang mata na nagmamasid sa dilim. Handa ka na ba? Bulong ni Isagani sa aking tabi. Tumango ako. Matagal na. Nagsimula kaming maglakad. At sa bawat hakbang ng aking stilettos sa makintab na sahig, tila tumitigil ang mundo. Ang bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Isa-isang napapalingon ang mga ulo, ang mga mata ay nanlalaki. Ang musika mula sa orkestra ay tila humina. Naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga tingin, paghanga, inggit, at kuryosidad. Sino ang babaeng ito na naglalakad na tila pag-aari niya ang buong lugar? Ngunit ang hinihintay ko ay ang reaksyon ng tatlong tao. Nang mapadako ang tingin ni Renan sa direksyon ko, nakita ko ang sandali ng kanyang pagkawasak. Ang hawak niyang kupita ng wine ay dumula sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang pulang likido ay kumalat na parang dugo sa puting marmol. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang kanyang mukha ay namutla. Tila nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang lumabas na salita. Sinundan ni na Celestine at Doña Imelda ang kanyang tingin. Si Celestine ay napaatras at muntik nang matumba kung hindi siya nakahawak sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay napunta sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang tili. Si Doña Imelda naman ay nanigas sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng bagsik, ay ngayon ay napuno ng takot. Tila siya binuhusan ng malamig na tubig. Alam ko ang iniisip nila, patay na siya. Nakita natin siyang nahulog. Iniwan natin siya sa bagyo. Nagpatuloy ako sa paglakad, direkta sa kanilang kinaroroonan. Hindi ako umiwas ng tingin. Ang aking mukha ay blangko, walang emosyon, maliban sa isang malamig na pagtataas ng kilay. Nang makalapit ako, ang boses ni Renan ay basag at nanginginig na lumabas. Marisol? Tumigil ako sa harap nila. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa na para bang siya ay isang insekto na nakadapo sa aking manggas. Ang katahimikan sa pagitan namin ay mabigat at nakakasakal. Excuse me? Sagot ko. Ang aking boses ay malinaw, sopistikado at walang bahid ng probinsyanang accent na dating meron si Marisol. Ang aking boses ay malinaw, sopistikado at walang bahid ng probinsyanang accent na dating meron si Marisol. Nagkakamali po yata kayo. I am Solen Montemayor. And you are? Lalong namutla si Renan. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Lumapit siya ng isang hakbang. Tila gusto akong hawakan. Tila gusto niyang kumpirmahin kung multo ako o tao. Hindi ako pwedeng magkamali. Pabulong niyang giit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang sinusuri ang bawat anggulo ng aking mukha. Ikaw yan. Ang mga mata mo. Ang boses mo. Bago pa man dumapo ang marumi niyang daliri sa aking balat, humakbang paharap si Isagani. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humarang sa pagitan ko at ng nakaraan. Is there a problem here, Mr. Santillan? Tanong ni Isagani sa matigas na tono. Binabastos mo ba ang kliyente ko? Napatingin si Renan kay Isagani at pagkatapos ay bumalik sa akin nalilito. Kliyente? Pero kamukhang kamukha niya ang asawa ko, ang asawa kong namatay na. Tumawa ako ng mahina, isang tawang malamig at walang saya. Sapat lang para iparamdam sa kanya kung gaano ka-ridiculous ang sinasabi niya. I assure you, Mr. Santillan,
I am very much alive at hindi ako ang asawa mo. Sagot ko habang inaayos ang hawak ko sa aking clutch bag. Madalas talagang mangyari iyan. They say I have a common face. But let me formally introduce myself. Inalahad ko ang aking kamay, hindi para makipagkamay, kundi para ipakita ang malaking singsing na diamante sa aking daliri. Isang simbolo ng kayamanan na kailanman ay hindi maibibigay ni Renan kay Marisol. I am Solen Montemayor, CEO ng Solen Jewelry at apo ni Don Teodoro Montemayor. Ang pangalang Montemayor ay tila isang magic spell. Nakita ko ang agarang pagbabago sa mukha ni Doña Imelda. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang pamilyar na kislap, kasakiman. Ang Montemayor ay kasing kahulugan ng lumang yaman, ng kapangyarihang hindi kayang tibagin. Kung ako ay isang Montemayor, ibig sabihin ay mayaman ako. At para sa isang pamilyang naghihikahos, ako ay naging isang gintong pagkakataon sa halip na isang multo. Mabilis na nakabawi ang matanda. Hinawi niya si Renan at pilit na ngumiti. Bagamat nanginginig pa rin ang kanyang mga labi na nababahiran ng pulang lipstick. Montemayor? Ulit niya, ang boses ay biglang naging matamis na tila asukal na may halong lason. Ikinagagalak kong makilala ka, Hija. Pasensya ka na sa anak ko. Masyado lang siyang na-stress sa trabaho. Ako nga pala si Doña Imelda Santillan. Tinanggap ko ang kanyang kamay ng saglit lamang, sapat lang, para maramdaman niya ang lamig ng aking balat at ang tigas ng aking loob. Pleasure, tipid kong sagot. Pumaling ako kay Celestine na hanggang ngayon ay nakatulala at namumutla sa gilid. Tinitigan ko ang suot niyang gown, isang lumang disenyo na halatang inulit lang. And you must be his wife? Tanong ko, sadyang binibigyan ng diin ang salitang wife na para bang isang insulto. I love your dress. It looks very vintage. Nakita ko ang pamumula ng pisngi ni Celestine. Alam niyang hindi iyon papuri. Alam niyang alam ko na wala na silang pambili ng bago. Yumuko siya, hindi makatingin sa akin ng diretso. Ang babaeng dating nangaagaw ng asawa at nangahamak sa akin, ngayon ay naliit sa harap ng aking presensya. We have to go. Putol ko sa usapan bago pa sila makahuma. Hinihintay na kami sa VIP table. Tumalikod ako kasabay ng pagwagayway ng aking gown. Naglakad kami palayo ni Isagani. Iniiwan silang tatlo na nakatayo pa rin sa gitna ng ballroom. Litong-lito, takot, pero higit sa lahat, gutom sa yaman na ipinakita ko. Ang galing mo, bulong ni Isagani habang papalapit kami sa aming mesa. Nanginginig sila sa takot. Umupo ako at kumuha ng isang baso ng champagne. Tinanaw ko sila mula sa malayo. Nag-aaway na sina Renan at Celestine habang si Doña Imelda ay nakatingin sa akin na parang isang gutom na lobo. Hindi pa ito tapos, Isagani. Sagot ko habang pinaglalaruan ang tangkay ng baso. Nagsisimula pa lang ang palabas. Ngayong gabi, ipapakita ko sa kanila kung ano ang kayang gawin ng pera ng isang Montemayor. Ang MC ay umakyat na sa entablado. Ang auction ay magsisimula na. At ang unang item sa listahan ay ang kontrata para sa mining rights. Ang nag-iisang bagay na inaasahan nilang sasagip sa kanilang kumpanya. Ngumiti ako. Oras na para agawin ang kanilang huling pag-asa. Ang hangin sa loob ng ballroom ay bumigat nang i-anunsyo ng MC ang highlight ng gabi. Ito na, ang mining rights sa isang mayamang lupain sa Palawan. Alam ko at alam ni Isagani na ito ang huling barahan ng mga Santillan. Kapag nakuha nila ito, makakautang silang muli sa bangko. Kapag nawala ito sa kanila, tuluyan silang lalamunin ng kanilang mga utang. Tahimik akong sumimsim ng aking champagne habang pinagmamasdan ko sila sa kabilang mesa. Nakita ko kung paano humigpit ang hawak ni Doña Imelda sa braso ni Renan. Bumubulong siya, tila isang ahas na nagdidikta sa kanyang biktima. Tumango si Renan, pinapahid ang pawis sa kanyang noo
gamit ang isang panyolito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen, puno ng desperasyon at kasakiman. Ang bidding ay magsisimula sa halagang 10 million pesos, deklara ng auctioneer. Mabilis na itinaas ni Renan ang kanyang number paddle. 15 million! Sigaw niya. Ang boses ay medyo mataas. Halatang sabik na makuha agad ang item. Ilang mga negosyante ang sumali sa laro. 20 million. 25 million. Sa bawat pagtaas ng presyo, nakikita ko ang pag-igting ng panga ni Renan. Alam ko ang hangganan ng kanilang bulsa. Ayon sa financial report na nakuha ni Isagani, mayroon na lang silang 50 million pesos na liquid assets at karamihan doon ay galing sa pagsasangla ng kanilang mansyon. 30 million! Sigaw muli ni Renan, tumitingin sa paligid na tila hinahamon ang sino mang susubok na umagaw sa kanya ng kontrata. Tumahimik ang paligid, mukhang wala nang gustong sumabay. Ang mining industry ay riskado at hindi lahat ay handang magtapon ng ganoong kalaking pera. 30 million. Going once. Simula ng auctioneer. Ngumiti si Renan. Nakita ko ang paghinga ng maluwag ni Celestine. Akala nila ay nanalo na sila. Akala nila ay makakaligtas na sila. 30 million going twice. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking baso sa mesa. Ang tunog ng kristal na tumama sa kahoy ay hindi naman malakas. Pero para sa akin, ito ang tunog ng kampana ng kanilang katapusan. Sa huling sandali, itinaas ko ang aking paddle nang hindi man lang lumilingon sa kanila. 50 million, sabi ko sa isang boses na mahinahon ngunit umaalingaw-ngaw sa buong silid. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa ballroom. Napasinghap ang mga tao. Mula sa sulok ng aking mata, nakita ko ang pagtayo ni Renan. Ang mukha niya ay kulay abo, tila inalisan ng dugo. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito, hindi na pagkalito ang nasa mga mata niya, kundi purong galit. Tumingin siya kay Doña Imelda. Ang matanda ay tumango ng madiin. Ang mukha ay nanggigigil. Kailangan nila ito. Wala silang choice. 55 million! Garalgal na sigaw ni Renan. Iyon na. Lumampas na sila sa kanilang budget. Utang na ang ginagamit nila ngayon. Hindi ako nagpatumpik-tumpik. 70 million. Narinig ko ang pagbagsak ng isang kutsara sa kabilang mesa. Ang mga tao ay nakatingin na sa akin ngayon na may halong pagkamangha. Sino ang babaeng ito na nagtatapon ng pera na parang barya lang? Nanginginig na ang kamay ni Renan habang hawak ang paddle. Tumingin siya kay Celestine na ngayon ay umiiling na. Nagmamakaawa na tumigil na siya. Pero ang pride ni Renan at ang utos ng kanyang ina ang mas matimbang. 75 million! Halos pumiyok na siya. Alam kong sagad na yon. Iyon na ang dulo ng kanilang lubid. Tumingin ako sa kanya. Nagtama ang aming mga mata. Binigyan ko siya ng isang maliit na ngiti. Ang nangiti ng isang mandaragit na nakikipaglaro sa kanyang pagkain bago ito kainin. Gusto kong maramdaman niya ang kawalan ng pag-asa. Humarap ako sa auctioneer at nagsalita ng malinaw. 100 million pesos. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi. Tila ba huminto ang paghinga ng lahat. Napaupo si Renan. Bagsak. Tila ba pinutulan siya ng mga paa. Si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang bibig ay nakabuka sa gulat. Si Celestine ay napatakip ng mukha. 100 milyon. Isang halagang hindi nila kayang pantayan. Hindi sa panaginip. Hindi sa kahit anong paraan. 100 million for Miss Montemayor. Going once. Going twice. Sold! Ang pagbagsak ng gavel ng auctioneer ay parang tunog ng pagsara ng pinto ng kabaong para sa pamilya Santillan. Nagpalakpakan ng mga tao, pero ang tunog na yon ay tila pangungutya sa pandinig ni Renan. Tumayo ako at naglakad papunta sa entablado para pirmahan ang kontrata. Pagbaba ko, sinadya kong dumaan sa tapat ng kanilang mesa. Nakayuko si Renan, tila isang batang pinagalitan. Si Doña Imelda naman
ay nakatingin sa akin ng masama. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa puot. Huminto ako saglit. Sayang, bulong ko. Sapat lang para marinig nilang tatlo. Akala ko pa naman ay kaya niyong makipagsabayan. Masyado pala akong nag-expect sa inyo. Huwag kang magmayabang. Nanggigigil na sagot ni Doña Imelda. Ang boses ay nanginginig sa galit. Hindi dahil nanalo ka ngayon ay panalo ka na habang buhay. Hindi mo kilala ang binabangga mo. Tumawa ako ng mahina. Isang tawang puno ng awa. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Naamoy ko ang kanyang mamahaling pabango na hindi kayang takpan ang amoy ng kanyang pagkabulok. Kayo ang hindi nakakakilala sa binabangga niyo, Doña Imelda. Sagot ko ng malamig. Tumingin ako kay Renan na hindi makatingin sa akin ng diretsyo. At ikaw, Mr. Santillan, balita ko ay rejected na naman ang loan niyo kaninang umaga. Next time, siguraduhin niyong may laman ng bulsa bago kayo sumali sa laro ng mga bigatin. Iniwan ko silang nakatulala, namumutla sa katotohanang alam ko ang kanilang pinakatagong sikreto. Ang takot sa kanilang mga mata ay higit pa sa pagkatalo sa auction. Takot iyon ng mga taong napagtanto na may isang higanting anino na nakapaligid sa kanila at wala silang kaalam-alam kung kailan ito sasakmal. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang gaan sa aking dibdib. Ito ang unang hiwa at marami pang susunod. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang pauwi ay mas mabigat pa sa anumang sigawan. Walang imikan, ngunit ang hangin ay puno ng pagsisi at takot. Pagpasok pa lang sa pinto ng kanilang mansyon, na ngayoy tila isa na lamang marupok na kastilyo, sumabog na ang galit ni Doña Imelda. Ibinato niya ang kanyang mamahaling bag sa sofa. Ang tunog ng metal buckle na tumama sa katad ay umalingaw-ngaw sa malaking sala. Mga inutil! Sigaw niya. Ang kanyang mukha ay nanginginig sa puot habang nakaturo kay Renan at Celestine. Isang simpleng auction. Hindi niyo maipanalo? Hinayaan niyong ipahiya tayo ng babaeng yon sa harap ng buong Manila. Napaupo si Renan sa sofa. Hilot-hilot ang kanyang sentido. Ang alak na ininom niya kanina ay nagsisimula ng umepekto, humahalo sa takot na nararamdaman niya. Hindi namin kasalanan, Ma. Katwiran niya. Ang boses ay mahina at pagod. 100,000,000. Saan tayo kukuha ng ganoong pera? Alam mong sagad na tayo. Dahil iyan sa bisyo mo. Ganting sigaw ni Celestine. Lumabas na ang tunay na kulay ng kanilang pagsasama. Wala na ang pagpapanggap. Kung hindi mo inubos ang pondo ng kumpanya sa sugal at babae, may laban sana tayo kanina. Tumayo si Renan at hinarap ang kanyang asawa. Huwag kang magmalinis, Celestine. Sino ba ang nagpumilit na magbakasyon sa Europe kahit baon na tayo sa utang? Sino ba ang bumibili ng mga alahas na hindi naman nababayaran? Tumigil kayo. Ang boses ni Doña Imelda ay parang latigo. Humingal siya. Hawak ang kanyang dibdib. Ang stress ay unti-unti nang naniningil sa kanyang matandang katawan. Hindi ang pag-aaway niyo ang solusyon. Ang problema natin ay ang babaeng yon. Ang Solen Montemayor na yon. Sa pagbanggit ng pangalan, biglang natahimik si Renan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang kakaibang ekspresyon. Takot na may halong pagkahibang. Naglakad siya palapit sa bintana, nakatingin sa dilim ng gabi. Si Marisol. Bulong niya, tila kinakausap ang sarili. Si Marisol yun, sigurado ako. Ang mga mata niya, ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Alam niya ang lahat. Nababaliw ka na ba? Asik ni Celestine, bagamat may bahid din ng kaba sa kanyang boses. Nakita natin siyang nahulog. Nakita natin ang dugo. Iniwan natin siya sa Bagyo Renan. Walang mabubuhay sa ganoong sitwasyon nang walang tulong. Paano kung may tumulong? Lumingon si Renan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Paano kung
Paano kung naghiganti siya? Imposible, giit ni Doña Imelda. Lumapit siya sa anak at hinawakan ito sa balikat. Pilit na pinapakalma o baka pilit na kinukumbinsi ang sarili. Isang ulila si Marisol. Walang pamilya. Walang koneksyon. Ang babaeng nakita natin kanina ay isang Montemayor. Apo siya ni Don Teodoro. Ibang-iba ang mundo nila. Nagkataon lang na magkamukha sila. Ngunit kahit anong pilit ng matanda, ang laso ng duda ay naipunla na sa isipan ni Renan. At hindi lang kay Renan, maging si Doña Imelda ay napahawak sa kanyang kwintas. Naalala niya ang lamig ng boses ni Solen. Next time, siguraduhin niyong may laman ng bulsa. Paano nalaman ng estrangherong yon ang tungkol sa rejected loan? Biglang tumunog ang telepono sa lamesa. Ang matinis na ringtone ay tila hudyat ng panganib sa hating gabi. Nagkatinginan silang tatlo. Walang gustong sumagot. Sa huli, si Celestine ang dumampot ng handset. Hello? Ang boses niya ay nanginginig. Ilang sandali siyang nakinig. Nakita ni Renan at Imelda kung paano unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Celestine. Ang telepono ay halos dumulas sa kanyang kamay nang ibaba niya ito. Sino yon? Tanong ni Doña Imelda. Ang supplier ng tela. Garalgal na sagot ni Celestine. Nag-pull out na sila. Hindi na daw sila magde-deliver para sa next collection. At lumunok siya. Tila may bara sa lalamunan. Sinisingil na nila tayo sa lahat ng utang natin. Bukas na bukas din daw. Ano? Napasigaw si Renan. Bakit biglaan? May kontrata tayo. Binili daw ng isang bagong investor ang kumpanya nila ngayong hapon lang. Tulalang sagot ni Celestine. At ang utos ng bagong may-ari ay linisin ang lahat ng bad debts. Katahimikan. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalot sa sala. Hindi na nila kailangang itanong kung sino ang bagong investor. Alam nila. Nararamdaman nila. Ang anino ni Solen Montemayor ay nasa loob na ng kanilang bahay. Sinasakal sila nang hindi man lang ito nagpapakita. Iniwan ni Renan ang dalawang babae na nagpapanik. Umakyat siya sa itaas, hindi sa kwarto nila ni Celestine, kundi sa lumang silid sa dulo ng pasilyo. Ang dating silid tanggapan na naging bodega na ngayon. Binuksan niya ang ilaw. Maalikabok. Puno ng mga lumang kahon. Hinalungkat niya ang isang kahon sa ilalim ng estante. Doon, nakatago sa ilalim ng mga lumang resibo ay isang maliit na litrato. Litrato ni Marisol noong bago pa sila ikasal. Nakangiti ito. Simple, walang palamuti. Suot ang isang mumurahing bestida. Inilabas ni Renan ang kanyang cellphone at hinanap ang litrato ni Solen Montemayor na kumakalat na ngayon sa social media mula sa event kanina. Ipinagtabi niya ang dalawang larawan. Ang mukha ay iisa. Ang hugis ng ilong, ang kurba ng labi. Pero ang mga mata ni Marisol ay puno ng pagmamahal at amo. Ang mga mata ni Solen ay yelo at apoy. Sino ka ba talaga? Bulong ni Renan sa hangin. Ang kanyang puso ay kumalabog sa takot at sa isang baluktot na uri ng pananabik. Multo ka ba na bumalik para singilin ako? Sa gabing iyon, hindi dinalaw ng antok ang pamilya Santillan. Ang bawat kaluskos ng hangin sa bintana ay tila tunog ng mga yabag ng isang taong paparating para kunin ang lahat sa kanila. Ang laso ng duda at takot ay nagsimula nang kumain sa kanilang mga kaluluwa. Ang kalsada patungo sa tondo ay makipot at lubak-lubak, isang matinding kaibahan sa makinis na aspalto ng Makati na nilakaran ko kagabi. Sa labas ng bintana ng aking tinted na SUV, nakikita ko ang realidad ng buhay na pilit tinatakasan ng mga tulad ni Renan, ang mga barong-barong na dikit-dikit, ang mga batang naglalaro sa kalsada na walang sapin sa paa, at ang amoy ng usok at estero na pilit sumisiksik sa aircon ng sasakyan. Dito nagtatago si Aling Nena.
Ang matandang kasambahay na nag-alaga sa akin noong mga panahong ako ay isang api-apihang asawa. Siya lang ang nagpuslit ng pagkain sa kwarto ko kapag pinarurusahan ako ni Doña Imelda na huwag kumain. Siya lang ang nagpunas ng aking mga luha kapag hindi ko na kaya. Sigurado ka bang gusto mo siyang makita? Tanong ni Isagani habang maingat na iniiwasan ang isang malalim na lubak. Kailangan ko siya, Isagani. Sagot ko, nakatanaw sa labas. Hindi lang para sa kaso, kailangan ko ring malaman kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon matapos akong mawalan ng malay. Huminto kami sa tapat ng isang maliit na bahay na gawa sa hollow blocks at yero. May mga nakasampay na labada sa labas. Isang matandang babae ang nakaupo sa isang bangkito, nagkukuskos ng maong sa isang palanggana. Ang kanyang likod ay kuba na sa hirap ng trabaho at ang kanyang buhok ay puro puti na. Bumaba ako ng sasakyan. Ibinilin ko kay Isagani na maghintay. Gusto ko siyang harapin ng mag-isa. Ang tunog ng aking sapatos sa semento ay nagpatigil sa kanya sa paglalaba. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlabo na sa katandaan at nang makita niya ako, isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit at salamin, nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. "Sino po sila?" tanong niya sa mahinang boses. "Wala po kaming pambayad kung maniningil kayo ng utang." Tinanggal ko ang aking salamin. Lumapit ako sa kanya. Hindi bilang si Solen Montemayor na kinatatakutan ng mga negosyante, kundi bilang ang babaeng minsang tinawag niyang anak. "Nanay Nena." Tawag ko sa kanya gamit ang pangalang ako lang ang gumagamit noon. Natigilan siya. Ang sabon sa kanyang kamay ay dumulas at nahulog sa tubig. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Lumapit siya, dahan-dahan, tila takot na baka panaginip lang ako na maglalaho kapag hinawakan. "Marisol?" Bulong niya. Ang boses ay basag. Diyos ko, Marisol, ikaw ba yan? Buhay ka? Hindi ko na napigilan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, nawala ang CEO, nawala ang tagapagmana. Ako ulit si Marisol, ang babaeng nangungulila sa kalinga. Naramdaman ko ang pag-uga ng kanyang balikat habang humahagulgol siya sa aking dibdib. Ang amoy niya, amoy ng sabon at pawis, ay amoy ng tahanan na hindi ko naramdaman sa mansyon ng mga Santillan. "Patawarin mo ako, anak." Iyak niya habang hinahaplos ang aking likod, gamit ang kanyang magaspang at basang mga kamay. "Patawarin mo ako kung wala akong nagawa. Akala ko patay ka na. Akala ko pinatay ka na nila." Inalalayan ko siya paupo sa loob ng kanyang maliit na bahay. Ipinagtimpla niya ako ng kape, tulad ng dati. At doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya, ibinuhos niya ang katotohanang matagal na niyang kinikimkim. Noong gabing iyon, panimula niya nanginginig ang boses. Nasa kusina ako. Narinig ko ang kalabog. Narinig ko ang sigaw mo. Tumakbo ako, Marisol. Nakita kitang nakahandusay sa paanan ng hagdanan. Dugo. Ang daming dugo. Napapikit ako. Bumabalik ang kirot sa aking alaala. Lalapitan sana kita. Patuloy niya. Puno ng galit ang kanyang mga mata. Pero hinarang ako ni Doña Imelda. Sinabihan niya ako na kung gusto ko pang mabuhay, kung gusto ko pang makita ang mga apo ko, tatahimik ako. Sinabi nila sa mga pulis na aksidente. Sinabi nilang nadulas ka lang. Tumayo si Aling Nena at may kinuha mula sa ilalim ng kanyang banig. Isang lumang panyo na nakabalot sa isang bagay. "Bago ka isakay sa ambulansya ng lolo mo, may naiwan sa sahig," sabi niya habang binubuksan ang panyo. Sa loob nito ay ang silver tie clip na regalo ko sana kay Renan. Ang tie clip na may inisyal namin. Ito ang hawak ko noong gabing iyon bago ako itulak. "Itinago ko ito," sabi ni Aling Nena.
Dahil alam kong balang araw, babalik ka. O kung hindi man, gagamitin ko ito para patunayan na nandoon ka, na may dala kang regalo, na hindi ka naglayas tulad ng ipinakalat nilang tsismis. Kinuha ko ang tie clip. Ang lamig ng metal ay tila yelo sa aking palad. Ito ang ebidensya. Ang patunay na nandoon ako para ayusin ang aming pagsasama, hindi para magnakaw o maglayas. Ito ang magpapatunay na nagsisinungaling sila sa kanilang police report. Nanay Nena, hinawakan ko ang kanyang kamay. Handa ho ba kayong tumestigo? Handa ho ba kayong tulungan akong singilin sila? Tumingin siya sa akin. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng determinasyon ng isang inang handang ipaglaban ang kanyang anak. Matanda na ako, Marisol, sagot niya ng matatag. Wala na akong kinatatakutan. Panahon na para magbayad ang demonyang yon. Sa sandaling yon, alam ko na tapos na ang paghahanda. Nakuha ko na ang huling piyesa ng puzzle. Ang imperyo ng mga Santillan ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan at si Aling Nena ang magiging unang bitak na magpapaguho sa lahat. Tumayo ako at inayos ang aking damit. Isinuot ko muli ang aking salamin, ang aking baluti. Mag-impake ho kayo, Nanay Nena. Utos ko sa malambing ngunit seryosong tono. Hindi na kayo titira dito. Mula ngayon, sa akin na kayo at ipapangako ko, hinding-hindi na kayo aapihin ng kahit sino. Paglabas ko ng bahay, sinalubong ako ng mainit na hangin ng tondo. Pero sa loob ko may bagyong paparating at ang bagyong ito ay may pangalang Solen. Bumubuhos ang ulan sa labas ng aking opisina. Ang mga patak ng tubig sa salamin ay tila mga luhang hindi ko na kayang ilabas. Madilim na ang langit, ngunit hindi ko binuksan ang ilaw. Gusto ko ang dilim. Mas panatag ako dito kaysa sa liwanag na nagpapakita ng lahat ng peklat. Biglang bumukas ang pinto ng walang katok. Ang sekretarya ko ay humahahabol. Takot na takot. Ma'am, I'm sorry po. Nagpumilit siyang pumasok. Itinaas ko ang aking kamay para patigilin siya. Alam ko kung sino ang dumating. Ang amoy pa lang ng alak at mamahaling cologne na humahalo sa amoy ng pawis ay sapat na para kilalanin ko siya. Iwanan niyo kami. Utos ko nang hindi lumilingon mula sa bintana. Narinig ko ang pagsara ng pinto at pagkatapos, ang mabibigat na hakbang ni Renan palapit sa aking mesa. Hinarap ko siya. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ay anino na lang ng Renan na minahal ko noon. Gusot ang kanyang polo, ang kanyang mga mata ay mapula at iubog sa puyat, at ang kanyang mukha ay tinubuan na ng balbas na hindi naaahit ng ilang araw. Wala na ang yabang. Ang natitira na lang ay desperasyon. Marisol? Garalgal niyang tawag. Itigil na natin to. Alam kong ikaw yan. Huwag ka nang magkaila. Sumandal ako sa aking swivel chair. Pinag-cruise ang aking mga binti. At tinitigan siya ng walang emosyon. Mr. Santillan, trespassing is a crime. Pwede kitang ipakulong ngayon din. Ipakulong mo ako. Sigaw niya at bigla siyang lumuhod sa harap ko. Ang tuhod niya ay tumama sa carpet ng malakas. Sige, ipakulong mo ako. Tutal, impyerno na rin naman ang buhay ko. Wala na Marisol. Wala na kaming pera. Ang bahay, ang kumpanya, ang mga sasakyan. Lahat kukunin na ng bangko bukas. Ikaw ang may gawa nito, di ba? Ikaw ang bumili sa lahat ng utang namin. Tinitigan ko siya habang nakaluhod. Dati, ako ang lumuluhod para tanggalin ang sapatos niya pagka-uwi niya galing trabaho. Ako ang lumuluhod para punasan ang sahig na tinapakan niya. Ngayon, nagkapalit na ang mundo. Bakit, Renan? Tanong ko ng mahina. Masakit ba mawalan ng lahat? Tumingala siya at nakita ko ang luha sa mga mata niya. Patawarin mo ako. Naguluhan lang ako noon. Si Mama, si Celestine. Nilaso nila ang isip ko. Pero ikaw,
Ikaw ang asawa ko. Mahal kita, Marisol. Bumalik ka na sa akin. Ayusin natin to. Doon na naputol ang huling pisi ng aking pagtitimpi. Tumawa ako. Isang tawang puno ng pait na umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang baba at pilit siyang pinatingala sa akin. Mahal? Ulit ko. Ang boses ko ay nagsisimula, nanginig sa galit. Huwag mong babuyin ang salitang yan, Renan. Totoo. Tumahimik ka. Sigaw ko. Binitawan ko ang mukha niya na parang napaso ako. Mahal mo ako? Noong nagkadara pa ako sa pagtatrabaho para may maibayad sa sugal mo, mahal mo ba ako? Noong ipinagbili ko ang huling alahas ng nanay ko para hindi ka makulong sa estafa, mahal mo ba ako? Umatras siya. Tila sinasampal ng bawat salita ko. Noong mga panahong pinapakain niyo ako ng tira-tira habang nagpapakasasa kayo sa steak, ni minsan ba ipinagtanggol mo ako sa nanay mo? Patuloy ko. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa aking mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa puot. Wala kang ginawa, Renan. Nanood ka lang habang unti-unti akong pinapatay ng pamilya mo. Marisol, please. At noong gabing iyon, bumaba ang boses ko, naging bulong na mas matalas pa sa kutsilyo. Noong gabing nagmamakaawa ako sa paanan ng hagdanan. Duguan, takot na takot. Nasaan ang pagmamahalan mo noon? Napayo ko siya, humahagulgol. Natakot ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ka natakot. Nandidiri ka. Sumbat ko. Narinig ko kayo. Iwanan niyo siya dyan. Yan ang sabi ng nanay mo. At ikaw, tumalikod ka. Naglakad ka palayo habang tinatawag ko ang pangalan mo. Lumapit ako sa kanya. Sobrang lapit na naaamoy ko ang takot niya. Alam mo ba kung ano ang nawala sa akin ng gabing iyon? Tanong ko. Hinawakan ko ang aking tiyan. Ang anak natin. Isang batang lalaki sana. Ang tagapagmana na hinihingi ng nanay mo. Nanlaki ang mga mata ni Renan. Lalaki? May anak tayo? Wala na. Madiin kong sagot. Wala na dahil sa inyo. Pinatay niyo siya bago pa man siya makahinga. Umiling-iling siya. Tila hindi matanggap ang katotohanan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Huli na ang lahat para sa mga paliwanag mo. Sabi ko habang bumabalik sa aking upuan. Pinunasan ko ang aking pisngi. Humarap ako sa kanya ng malamig. Ang Solen Montemayor ay nagbalik na. Umalis ka na dito. Utos ko. Marisol, parang awa mo na. Tulungan mo kami. Kahit pambayad lang sa ospital ni Mama, na-stroke siya. Ang awa ay para sa mga taong marunong magpahalaga sa kapwa. Sagot ko habang pinipindot ang intercom. Security, please escort Mr. Santillan out. Marisol? Sigaw niya habang hila-hila siya ng 2 gwardiya palabas. Asawa mo pa rin ako. May karapatan ako. Nang sumara ang pinto, naiwan akong nakatayo sa gitna ng katahimikan. Nanginginig ang buong katawan ko. Napaupo ako sa sahig at napahagulgol. Masakit. Sobrang sakit pa ring balikan ang nakaraan. Pero sa pag-amin ko sa lahat ng sakit, naramdaman ko rin ang paggaan. Nailabas ko na ang lason. Nasabi ko na ang lahat. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Tila tumila na ang ulan. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagniningning na parang mga bituin sa lupa. Pinatay mo hindi lang ang anak ko, Renan. Bulong ko sa hangin. Pinatay mo rin ang babaeng minahal ka ng buong puso. At ang humaharap sa iyo ngayon ay ang babaeng sisiguraduhin ang pagbagsak mo. Bukas, ilalabas na ni Isagani ang huling alas, ang ebidensya ni Aling Nena. Bukas, matatatapos na ang lahat. Ang gabing ito ay nakatakdang maging pinakamaningning na gabi sa kasaysayan ng Solen Jewelry. Ang buong ballroom ay nagliliwanag hindi dahil sa mga kristal na chandelier, kundi dahil sa kislap ng mga kamera ng media
na nag-aabang sa paglulunsad ng aking pinakabagong koleksyon, ang muling pagsilang. Nakatayo ako sa gitna ng entablado, suot ang isang puting gown na simpleng ngunit elegante, na sumisimbolo sa aking bagong simula. Sa aking leeg ay ang centerpiece ng koleksyon, isang kwintas na gawa sa itim na diamante na pinalilibutan ng maliliit na ruby, tila isang pusong nagdurugo na naging bato at naging hiyas. Ang bawat hiyas ay may kwento. Panimula ko sa mikropono, ang aking boses ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Gaya natin, sila ay dumadaan sa matinding init at presyon bago sila kuminang. Ang koleksyon na ito ay para sa mga babaeng dumaan sa apoy, ngunit hindi naging abo. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko ang paghanga sa kanilang mga mata. Ngunit ang aking mga mata ay nakapako sa entrance ng ballroom. Doon, nagkakagulo ang mga security guard. May mga taong nagpupumilit pumasok. Nakita ko ang isang pamilyar na mukha na puno ng pawis at desperasyon. Si Renan, kasama si Celestine na ngayon ay mukhang losyang at wala sa sarili. Sumenyas ako sa head of security na papasukin sila. Ito ang parte ng plano. Ang bawat palabas ay nangangailangan ng kontrabida para sa grand finale. Tumakbo si Renan patungo sa harap ng entablado. Hinahabol ng hininga, ang kanyang damit ay gusot-gusot. Ang mga kamera ay mabilis na lumipat sa kanya. Ang mga bulungan ay nagsimulang umugong sa buong silid. "Itigil niyo to!" Sigaw ni Renan. Itinuturo ako gamit ang nanginginig na daliri. Ang babaeng yan ay isang manloloko. Siya si Marisol, ang asawa ko. At ginagamit niya ang pangalang Montemayor para sirain kami. Napasinghap ang crowd. Ang mga flash ng kamera ay tila kumikislap na kidlat, sunod-sunod, nakakasilaw. Si Celestine ay sumigaw din mula sa likuran niya. Ang boses ay matinis at puno ng histerya. Buhay siya. Nagpanggap siyang patay para takasan ang mga utang niya at nakawin ang kumpanya namin. Nanatili akong nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi natitinag. Tinitigan ko sila na parang mga batang nag-aalboroto. Hinintay ko na humupa ang ingay. Hinintay ko na makuha ng media ang bawat anggulo ng kanilang kabaliwan. Nang tumahimik ang lahat, naglakad ako palapit sa gilid ng entablado. Nakatingin sa ibaba kay Renan. "Tapos na ba kayo?" Tanong ko ng mahinahon. "Aminin mo," sigaw ni Renan. "Aminin mong ikaw si Marisol." Huminga ako ng malalim at tumingin sa kamera na naka-livestream sa buong bansa. "Oo," sagot ko. Ang isang salitang iyon ay parang bombang sumabog sa silid. "Ako nga si Marisol." Nanlaki ang mata ni Renan. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang labi. Akala niya ay nanalo na siya. Akala niya, sa pag-amin ko, masisira ang kredibilidad ko bilang Montemayor. Pero, pagpapatuloy ko, ang boses ko ay naging matalim. Si Marisol ay ang babaeng pinagtulungan niyong patayin 3 taon na ang nakakaraan. Senyas ko. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging ang malaking LED screen sa likod ko ang nagliwanag. At doon, lumabas ang isang video. Hindi ito video scandal o kung ano paman. Ito ay video ng isang CCTV footage mula sa isang kapitbahay na nakatutok sa gate ng mansyon ng mga Santillan noong gabing iyon. Malabo ito dahil sa ulan, pero kitang-kita ang pagdating ng ambulansya at ang pagbubuhat sa isang duguan na katawan, ang katawan ko. Kasunod nito, lumabas sa screen ang mga dokumento. Ang forgeries report mula sa NBI na nagpapatunay na peke ang pirma ko sa mga loan documents. Ang medical report na nagpapakita ng mga pasa at bali sa buto ko na sanhi ng pagkahulog at ang sanhi ng pagkamatay ng aking sanggol. At ang huli, isang video testimony. Ang mukha ni Aling Nena, malinaw at matapang ang lumabas sa screen. Nandoon ako.
sabi ni Aling Nena sa video habang tumutulo ang luha. Narinig ko ang utos ni Doña Imelda. Iwanan niyo siya dyan. Nakita ko kung paano nila tinalikuran si Marisol habang nagmamakaawa siya para sa buhay ng anak niya. Ang katahimikan sa ballroom ay nakabibingi at nakapanghihilakbot. Walang gumagalaw, walang humihinga. Ang lahat ng mata ay nakatingin kay Renan at Celestine nang may pandidiri. Hindi, hindi totoo yan, sigaw ni Celestine, pero ang boses niya ay mahina na, nilalamon ng katotohanan. Ladies and gentlemen, narinig ko ang boses ni Isagani. Pumasok siya mula sa backstage kasama ang isang grupo ng mga pulis. Ako si Attorney Isagani Cruz. Hawak ko ang arrest warrant para kay Renan Santillan at Celestine Santillan para sa kasong qualified theft, falsification of public documents, at frustrated murder. Napaupo si Renan sa sahig. Wala na ang yabang, wala na ang tapang. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata ay puno ng takot at pagsisisi. Marisol, bulong niya. Wala na si Marisol. Sagot ko sa mikropono. Ang boses ko ay umaalingaw-ngaw sa buong silid bilang huling hatol. Namatay siya noong gabing pinili ninyong ang pera ay mas mahalaga kaysa sa buhay ng tao. Ang kaharap niyo ngayon ay si Solen. At si Solen ay hindi marunong lumimot. Nilapitan sila ng mga pulis. Ang tunog ng posas na kumalansing habang inilalagay sa mga kamay ni Renan ay musika sa aking pandinig. Si Celestine ay nagwawala. Sumisigaw. Sinisisi si Renan. Sinisisi si Doña Imelda. Sinisisi ang lahat maliban sa sarili niya. Habang hinihila sila palabas ng ballroom, sa gitna ng kislap ng mga kamera at bulungan ng mga tao, nagtama muli ang paningin namin ni Renan. Wala akong naramdamang awa. Wala akong naramdamang sakit. Tumingin ako sa itaas, kung saan naroon ang VIP box. Alam kong nanonood si Doña Imelda sa telebisyon mula sa ospital. Alam kong nakikita niya ang pagguho ng kanyang pamilya. Humarap ako muli sa audience. Inayos ang aking postura at ngumiti. Isang ngiti ng tunay na reyna na nagwagi sa kanyang digmaan. Pasensya na po sa abala, sabi ko ng mahinahon. Ngayon, ituloy natin ang selebrasyon ng bagong simula. Nagpalakpakan ang mga tao. Mas malakas, mas masigabo. Ito ay palakpak hindi lang para sa alahas, kundi para sa katarungan. Sa isang pribadong kwarto sa ospital, ang ingay lamang ng telebisyon ang bumabasag sa katahimikan. Nakaupo si Doña Imelda sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay nakapako sa screen. Ang kanyang mga kamay, na dating puno ng mamahaling singsing, ay mahigpit na nakakapit sa armrest. Napanood niya ang lahat. Ang pag-amin ni Solen, ang paglabas ng video footage, ang pagposa sa kanyang kaisa-isang anak na si Renan. Hindi. Pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig, ngunit ang hangin lamang ang lumalabas. Nang makita niya sa TV kung paano kaladkarin ng mga pulis ang kanyang anak, habang ito ay umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Mama, tulungan mo ako. Isang matinding kuryente ang tumama sa kanyang dibdib. Nanikip ang kanyang paghinga. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Naramdaman niya ang pamamanhid ng kalahati ng kanyang katawan. Ang kanyang muka ay tumabingi at ang kanyang bibig ay bumagsak sa isang nakakatakot na ekspresyon. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang mag-utos. Ngunit ang kanyang katawan ay nagrebelde. Ang babaeng sanay na magdikta sa buhay ng iba ay nawalan ng kakayahang kontrolin ang sarili niyang dila. Ang remote control ay dumula sa kanyang nanginginig na kamay at bumagsak sa sahig. Kasabay nito ang pagbagsak ng kanyang luha. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang reynang nawalan ng korona at kaharian. Samantala, sa loob ng detention cell ng City Jail, ang init ay tila impyerno. Walang aircon, walang malambot na kama. Ang amoy ng pawis, ihi, at kalawang ay humahalo sa hangin. Siksikan ng mga bilanggo,
tila mga sardinas sa loob ng isang masikip na lata. Si Renan, na sanay sa malambot na kutsyon at air-conditioned na kwarto, ay nakaupo ngayon sa isang sulok sa ibabaw ng maruming semento na may bahid ng kung ano-anong likido. Yakap-yakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at may mantsa ng putik. Wala na ang kanyang sapatos. Kinuha na ito ng mayor ng selda kanina pa lang. Isang plastik na plato ang dumula sa sahig at tumigil sa tapat ng kanyang paa. Ito ang kanilang hapunan. Kaning matigas at isang pirasong tuyo na halos buto na lang. Tinitigan ito ni Renan. Ang tiyan niya ay kumukalam, ngunit ang lalamunan niya ay naninikip sa pandidiri. Bigla niyang naalala ang mga gabi sa kanilang bahay noon. Naalala niya si Marisol, nakangiti habang inihahain ang paborito niyang kare-kare. Ang amoy ng mani at bagoong, ang mainit na sabaw, ang pag-aalaga ng asawang kanyang itinapon. Marisol, bulong niya sa dilim. Ang luha ay humahalo sa pawis sa kanyang mukha. Patawarin mo ako. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang hagikhik ng isang bilanggo sa tabi niya. Hoy, Tisoy! Huwag kang maingay dyan. Matututulog kami. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang tagiliran. Napadaing si Renan at namaluktot. Sa gabing iyon, sa gitna ng init at baho ng kulungan, naramdaman ni Renan ang tunay na kahulugan ng impyerno. Hindi ito lugar ng apoy, kundi lugar ng pagsisisi kung saan huli na ang lahat. Kinabukasan, tumunog ang takong ng aking sapatos sa tiles ng ospital. Dala ko ang isang basket ng prutas, hindi bilang regalo, kundi bilang isang paalala. Binuksan ko ang pinto ng kwarto ni Doña Imelda. Ang amoy ng gamot ay matapang. Doon, nakahiga siya sa kama. Ang kalahati ng kanyang mukha ay laylay, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, at may tumutulong laway sa gilid nito. Ang kanyang mga mata lamang ang gumagalaw, at nang makita niya ako, napuno iyon ng takot at galit. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang basket sa mesa. Naupo ako sa silya sa tabi ng kanyang kama, tila isang mapagmahal na apo na dumadalaw sa kanyang lola. Magandang umaga, Doña Imelda. Bati ko ng mahinahon. Kumusta ang pakiramdam ng maging walang kakayahan? Pamilyar ba? Ganyan ang naramdaman ko noong gabing tinulak mo ako. Sinubukan niyang magsalita. Ngunit garalgal na tunog lang ang lumabas. Ang kanyang kamay na walang paralysis ay nanginginig na kumapit sa kumot. Huwag ka nang magpumilit, sabi ko habang inaayos ang kumot sa kanyang dibdib. May good news ako at bad news. Inilapit ko ang mukha ko sa kanya. Ang good news, binayaran ko ang hospital bill mo. Hindi kita hahayaang mamatay. Gusto kong mabuhay ka ng matagal, Doña Imelda. Gusto kong masaksihan mo ang bawat araw ng tagumpay ko. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ang bad news, patuloy ko, ang boses ko ay naging mas malamig. Wala ng pera ang pamilya nyo. Ang mansyon, ang mga sasakyan, ang mga alahas, lahat ay nakuha na ng bangko. Kaya, hindi ka na pwedeng manatili sa private suite na ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang takot ay naging purong panginginig. Ililipat kita sa isang public charity ward, bulong ko. Doon mainit. Siksikan. Walang private nurse na magpapalit ng diaper mo oras-oras. Aasa ka na lang sa awa ng mga volunteer. Isang butil ng luha ang tumakas sa kanyang mata. Ang dakilang Doña Imelda na nandidiri sa mahihirap ay magiging isa na sa kanila. Ito ang karma mo, sabi ko habang tumatayo. Ang mawalan ng boses, ang mawalan ng kapangyarihan, at ang maging pabigat na lang sa mundong ito. Naglakad ako palabas ng kwarto. Bago ko isara ang pinto, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko siyang nakatingin sa akin. Ang mata ay nagmamakaawa, pero isinara ko ang pinto. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay ang huling kabanata ng kanilang kasamaan sa buhay ko. Paglabas ko ng ospital,
Sinalubong ako ng sikat ng araw. Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay sariwa. Wala nang bigat sa aking dibdib. Ang bagyo ay lumipas na. Ilang taon na ang lumipas. Ang Solen Montemayor na pumukaw sa mundo ng alahas ay tumindig na bilang isa sa mga pinakamalaking negosyante sa Asya. Ang kanyang kumpanya ay hindi lamang nagbebenta ng alahas, kundi nagbebenta ng kwento. Kwento ng isang babae na ginamit ang kanyang sariling sakit upang lumikha ng kagandahan at lakas. Ngayon, nakaupo ako sa isang resort sa El Nido, Palawan. Ang hangin ay malambot, ang dagat ay kalmado, at ang tunog ng alon ay tila isang lalabay na nagpapatahimik sa mga kaluluwa. Ang aking balat ay may kulay na ng araw, at sa wakas, mayroon ng liwanag sa aking mga mata. Sa tabi ko, naglalaro ang isang batang babae. Siya si Liwanag, ang bata mula sa Althea Marisol Foundation, ang foundation na itinatag ko para tulungan ang mga inaping ina at kababaihan. Pinangalanan ko ang foundation sa pangalan ng aking ina at sa pangalan na minsan kong itinuring na sarili ko. Si Liwanag ay tumatawa habang hinahabol ang mga alon. Ang kanyang tawanan ay musika. Sa bawat tawa niya, nakikita ko ang hindi na isa sa katuparang pag-asa ng aking anak. Dumating si Isagani. May dalang 2 baso ng fresh buko juice. Hindi siya nagbago. Seryoso pa rin ngunit may kapayapaan na sa kanyang mukha. Naupo siya sa aking tabi. Tinawagan ako ng abogado ni Renan. Sabi niya ng mahinahon. Gusto raw niyang humingi ng pabor. Gusto niyang humingi ng paumanhin sa'yo bago siya ilipat sa mas matinding kulungan. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang pangalan ni Renan ay isa na lamang anino. Isang alaala na hindi ko na iniisip araw-araw. Ang desisyon ng korte ay desisyon ng batas. Isagani. Sagot ko. Huwag na siyang mag-aksaya ng panahon. Ang gusto ko lang gawin niya ay pag-isipan ang bawat kasalanan niya. Kinuha ko ang buko juice. Hindi ko siya mapapatawad. Ang pagpapatawad ay hindi kailangan. Ang kailangan ay ang pagtanggap ko na ang mga nangyari ay parte na ng nakaraan. Huminga ako ng malalim. Nakahanap na ako ng kapayapaan, Isagani. At ang kapayapaang iyon ay hindi nanggaling sa pagpatay ko sa kanila. Ang kapayapaan ko ay nanggaling sa pagbuo ko sa aking sarili. Hindi. Hindi ako nagpatawad. Ngunit pinakawalan ko na ang puot. Ang puot ay lason na nagpapahirap lang sa akin. Ginawa ko ang lahat para makamit ang hustisya at yun ay sapat na. Tinanong ko si Isagani tungkol sa iba pang nangyari. Si Doña Imelda, sagot ni Isagani, ang kanyang boses ay may halong lungkot at awa. Namatay siya sa charity ward, 1 taon matapos ang pagbagsak ng kumpanya. Iniwan siya ng lahat. Wala si Celestine sa libing niya. At si Celestine? Wala. Naglaho. Sabi-sabi ay umalis na sa bansa at nagtatago. Hindi ko na inalam pa. Ang mahalaga, hindi na siya makakapanakit pa ng iba. Si Renan? Hahatulan na siya sa kaso ng frustrated murder at estafa. Mabubulok siya sa kulungan, Solen. Ang pangalan niya ay isang sumpa na sa mundo ng negosyo. Ngumiti ako. Ang ngiting ito ay hindi napilit. Ito ang nangiti ng isang Marisol na ganap ng si Solen. Ang pinakamalaking tagumpay, sabi ko, habang pinagmamasdan ang aking mga kamay. Ang mga kamay na dating maalikabok at itinuring na basura. Ngayon, ang mga kamay na yon ay may hawak ng isang imperyo at ginagamit para sa kabutihan. Ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang pagpapakulong ko sa kanila, Isagani. Patuloy ko. Kundi ang pagtayo ko dito ngayon, kasama ang lahat ng tinulungan ko, at ang pagpili kong mabuhay ng may kaligayahan na hindi nila kailanman kayang maabot. Tumayo ako at humarap sa setting ng araw. Ang mga kulay ng liwanag sa langit ay tila mga hiyas na nakakalat sa buong karagatan. Nagkaroon ng Marisol dahil sa pag-ibig. Nagkaroon ng Solen dahil sa sakit.
Ngunit ang Solen ngayon ay nabubuhay dahil sa pag-asa at pagmamahal sa sarili. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay lumabas na ang lahat ng masamang hangin sa aking dibdib. Ang bagyo ay lumipas na at ang hawaog ng Solen ay maningning na sa gitna ng kapayapaan.